Hola! Welcome back to our channel. This is Myrtle from Myrtle Fam TV, and we are here for today's video to answer some frequently asked questions regarding Filipino nurses na nakarating dito sa UK. So let's start! First is requirements papuntang UK. So number 1, kailangan meron kayong passport na valid for 6 months and dapat may blank page ito para saan ilagay yung UK visa nyo. Then, paano ba makakuha ng UK visa? So kailangan na ipasa nyo na yung interview nyo at meron nang nag-hire sa inyo na employer dito. Then, may issuehan kayo ng certificate of sponsorship. Then, kung meron na kayo noon, kailangan meron din kayong English exam. So, naipasa nyo na dapat ito whether IELTS man or OET. So, ito lang yung dalawang English exam na tinatanggap dito sa UK. Next naman is kailangan meron kayong TB testing as medical na po ito. In my experience, wala na pong ibang medical na hiningi sa akin kung hindi itong TB-IOM lang. So, saan ba natin magagawa ito? Meron ito sa Physicians Diagnostic Services sa Cebu, Cagayan, Davao, Iloilo, and Manila. Then, yung isa naman, which is yung IOM na International Organization for Migration Health Center, ay sa Makati lang. So, yung sa time ko, ang ginawa ko lang is yung sa Makati kasi yun lang yung open kasi kasagsagan pa ng pandemic noon, which is 2020. Then dapat meron din kayong active na account or registered kayo sa NMC, which is yung Nursing Midwifery Council. So ano ba yung part 1 nito? Kasi may 2 parts ito. Yung part 1 is kailangan na ipasa nyo yung computer-based test, which is regarding UK nursing exam. So, marami namang reviewer nito na nag-ipasa-pasa na po sa mga nurses na nakarating na dito. Then, yung second part is gagawin nyo na pagdating nyo na dito sa UK. Ang tawag doon ay OSCE, which is Objective Structured Clinical Examinations naman. Parang return demo ito nung nasa college pa tayo. Next, yung flight details nyo na papunta dito sa UK. So, yun pa lang yung first question. So, yun yung mga requirements na kailangan nyo para makarating dito. Hiring pa rin ba ang UK? Yes, hiring pa rin sila. Kasi marami pa rin pong vacancies dito. So, parang lagi pa rin short staff sa mga hospitals or sa mga wards or sa mga ibang departments na nangangailangan pa rin ng nurses. So, hanap pa rin kayo ng agency dyan sa Pilipinas na nag-hire. Based doon, hiring pa rin po sila. Next is anong agency yung in-applyan ko. So for me, yung in-applyan ko po is Staff House International. So hindi ito sponsored. So ang Staff House International, alam ko hanggang ngayon, hiring pa rin sila. So, pwede nyo silang i-visit sa kanilang Facebook page. So, makikita nyo naman siya once ita-type nyo. So, doon na lang kayo mag-inquire. Okay? Then, next, saan ka sa UK? So, ako ay nasa Northwest England po ng UK. Kung dito, papuntang London, it will take 4 hours to 5 hours siguro sa train. Ganon. Then, paano maging UK RN? So, para maging UK RN kayo, kailangan na ipasa nyo na rin yung OSCE pagdating dito. So, yung una sa Pilipinas, dapat na ipasa nyo na yung part 1, which is yung CPT. Then, pagdating nyo dito, meron kayong review time para magawa nyo naman yung OSCE. Once mapasa nyo yung OSCE, that's the time na bibigyan kayo ng PIN. Yung PIN is yung UK license, is equivalent to PH license natin sa Pilipinas, yung sa PRC. Kung sa Pilipinas, kailangan natin maipasa yung exam, then license na tayo. Dito naman, dalawang beses siya.
yung written, tapos meron din silang actual. Saan ka na-assign na area dito sa UK? So, na-assign ako sa acute medical ward. Ito yung una kong pinirmahan na contract nung nasa Pilipinas pa ako. Pero pagdating ko dito, nakalipat ako kaagad sa theater or operating room na tawag. So, yung specialty ng theater namin is OBS, Gynae, and Breast. Pero nalilipat din kami or nagkakaroon din kami ng rotation sa general surgery, ENT, and Max Fax. So, hindi pa ako nakapag-orthopedics ito. Pero nakakapunta lang ako sa mga theater na ganun. Pero hindi pa ako nag-scrub. So, ako ay isang scrub nurse dito. Then, dalawa kasi yung or tatlo yung pwede mong maging role sa theater. So, it's either scrub ka, anesthetics, or recovery nurse. The next naman is anong weather. So, yung weather dito, dahil nasa north kami banda, mas malamig siya kaysa sa south or sa London. Then, pwede mong ma-experience, sabi nga nila, yung 4 seasons in a day. Pero usually, ang napapansin ko talaga dito is mas marami yung ulan kaysa sa sunny, or mas marami yung gloomy na weather or cloudy, ganun. Then next, NHS or private. Ako ay nasa NHS. So, yung NHS is parang government hospital sa atin sa Pilipinas. So, hired kami ng gobyerno. Pero kung sa Pilipinas, mas mataas yung sahod ng mga nasa government hospitals kaysa sa private, dito naman baliktad. Mas malaki yung sahod ng mga private employees na hospitals kaysa sa amin na nasa government. Then next, magkano ang salary? So, yung salary ng band 5 na nurse dito is nasa £29,970 which is annually na ito, ha? So, divide yun na lang kung magkano. Then, yung next question is, gaano kalaki ang tax? So, yung tax dito, may mga bracket sila. So, pag nahit nyo na yung 15,000 pounds to 50,000 pounds annually, ay itatax na kayo ng 20%. So, pag more than that, itatax kayo ng 40%. Pag below naman, hindi kayo tataksan. So, 0% yun. So, kami as band 5 dito, ang tax sa amin kada sahod is 20%. The next is yung cost of living. So, siguro mas into depth ko yung cost of living sa separate vlogs na lang, or anything about sa sahod or mga finances or money issues, siguro separate vlog na lang siya. So, ayun, na-answer na natin yung mga frequently asked questions sa atin. So, now, I would like to take the opportunity to thank you all sa lahat na nag-subscribe, sa lahat ng kakilala ko, o sa mga hindi ko kakilala. Maraming salamat sa support and love na binigay niyo sa amin as a starting channel. Then ngayon, nag-grow na po yung family natin dito sa YouTube. Thank you, and please continue your support, and maraming salamat po. God bless! Bye!